Ryan, ibig bang sabihin yan ay pinipilit lamang sila na mang-scam ng mga Pogo Hub? Tama, Monica, labag sa kalooban ng mga foreign nationals na ito ang kanilang ginagawang pang-i-scam na hindi kasi ito ang kanilang inaasahang trabaho dito sa bansa at kaya nga gumawa sila ng paraan para makapagsumbong sa kinauukulan at makatakas doon sa Pogo Hub sa Bamban. Kaya ito naman ang naging dahilan ng mga otoridad para makapag-secure naman sila ng search warrant doon sa lugar at nabisto nga itong ginagawang scamming activity doon sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ikinwento ni Danny, isang Vietnamese national, kung paano siya nakatakas sa Zun Yuan Technology Scam Hub sa Bamban, Tarlac. Aniya, hindi niya akalain na pang-i-scam pala ang magiging trabaho niya roon. Chef kasi ang inaplayan niyang trabaho. Pero dahil ayaw niya ang binigay sa kanyang trabaho, bilang scammer, gumawa siya ng paraan para makatakas sa lugar at makahingi ng saklolo. I climb on the top of the wall and I jump out the wall and I running for the second one and I jump the river and keep running. Sinasaktan din daw siya sa loob ng scam hub kapag hindi nakukuha ang kanilang kota. Because they treat me so bad and I don't want to be a scammer. They beat me. They use hand and electric shock, high voltage. Si Dylan, isang Malaysian national, sumulat sa Malaysian Embassy sa bansa para humingi ng tulong dahil sa kanilang kalagayan. Aniya, maayos siyang nagtatrabaho sa isang Pogo Hub. Pero noong Chinese New Year, dahil bakasyon ng ilang araw, sinama siya ng kanyang kaibigan sa Zun Yuan Technology sa Bamban, Tarlac at hindi na siya pinalabas. Ibinenta na pala siya ng kanyang kaibigan. I meet up my friends and then I get sell there. Like, okay, my friends work there and then that one is my old colleagues. Yeah. And then when I arrived there, and then he just told me wait there few minutes, and then I wait around for 30 minutes. After that, he already go out. Maybe he changed me or anything, like he sell me here. Bagamat nasa isang compound si Dylan at Danny, pero magkaiba daw ang kanilang kumpanya sa Bamban. Sinasaktan din siya ng kanyang boss kapag hindi nakukuha ang kanilang kota. Nasa 300,000 yuan ang kanilang monthly kota. Yeah, before that they hurt me, and then when I didn't hit the quota, and then we have a daily quota. Okay, we have the daily quota. If you don't, he will told us to work for pumping or syrup or anything, and then sometimes every day we were meeting. After meetings, sometimes he will angry or anything, just hit us. Sa ngayon, nasa Pasay na sila Dylan at Danny kasama ang iba pang witness at complainant laban sa mga operator ng Pogo Hub sa Bamban. Maging ang mga kasama nila na iba't ibang foreign national na nahuling nagtatrabaho sa Zun Yuan Technology bilang scammer ay nailipat na rin sa Smart Web Technology sa Pasay habang inaantay ang kanilang deportation. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang Zun Yuan Technology ang pinakamalaking Pogo Hub scam na kanilang ni-raid pagdating sa land area. Inaplayan na raw nila ito ng forfeiture sa korte para mapasa kamay ng gobyerno ang pasilidad. Ang PAOK, tinitingnan daw ang lahat ng anggulo kung sino ang may kinalaman sa natuklasang scam hub. Lahat po ay titingnan po natin. Siyempre po, just like you, just like any ordinary Juan de la Cruz, magtatanong din tayo kung ano yung pananagutan kung meron man o wala yung LGU sapagkat yung mga krimen na nabanggit ng ating mga complainant, ng ating mga biktima ay naganap ilang metro lamang ang layo doon sa munisipyo. So, kinakailangan natin tingnan po ito. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian, nais nilang paimbestigahan sa Senado ang posibleng pagkakasangkot dito ng lokal na opisyal doon sa Bamban, Tarlac. Diyan muna ang latest mula dito sa Pasay. Balik sa iyo, Monica.
Maraming salamat, Ryan Lacanlale.